Kaya nakaka-relax po dito sa Kobe. Yung city po is surrounded by mountains. Ito naman yung tenderloin. Ito yung pinakamahal sa menu. Dito daw, famous sila for their fried chicken. So, dito daw po sa street na to, nandito yung first coffee shop in Japan. Nakakatakot talaga yung kao. Yan. Oh, di ba? And itong nasa likod ko, this is the earthquake memorial. What I'm going to do, pupuntahan ko po yung mga stores dito na may mga pila. So hindi ito Kobe beef, but you will see, this is Wagyu. Ang ganda din ng quality. And ang mga presyo po dito, nako, parang itong isang order sa pera natin, nasa 400 pesos. So ang Kobe beef is a type of Wagyu, premium type of Wagyu. Tignan nyo naman po ang marbling. Tignan nyo ang marbling niya, oh. Almost perfect. Tapos na ang ating delicious Kobe beef lunch. So ano, sulit ba? Para sa akin ha, sulit na sulit. Welcome to our room! Halika, pasok! So dito po ito, we are staying here at the Orient Hotel in Kobe. I'll show you our room. Dito muna. Ayan, tingnan mo dear, oh, ang ganda ng bathtub. Diba? Nice bathtub. And nakahiwalayang toilet. Oy, dear, yung toilet biglang bumukas at nag-flush. Diba? Automatic. So, kailangan may patakaran ulit tayo kasi open setup yung ano. So, kailangan ibababa natin tong blinds. Diba? Sapatos eh, hindi dapat pinapa. Ah! Nasaan ba yung tsinelas? And then, ito na yung pinaka-bedroom. Dito daw, sabi, yung laman daw po ng minibar ay kasama. Ano bang laman ng minibar? Pakita nga natin. Oh, wow! Quite generous. So, ibig mo sabihin, pati itong champagne kasama, no? Ah, kasi last time, di ba naalala mo, dito tayo nagstay, no? Pero that was mga 8 years ago, ganun nga, yung laman ng minibar, kasama po yon doon sa room. So, masaya. They have an espresso machine, and ito yung kama. Very nice. And ang room namin ni Miss Dayan, we get city view. Sila Nanay Rose, they get the sea view. Okay, bukas ko na ipapakita sa inyo yung view kapag ka may araw, or ipapa-flash ko na lang po dyan kung sakaling makukunan ko. So it's a very nice hotel, very nice location, and ang gagawin namin ngayon, maghahanap kami ng kakainan for dinner. Silipin natin, dear, ang mga... Oh, nice. Diba? Okay, we'll enjoy our accommodation dito sa Kobe.
for our first meal dito sa Kobe. Nandito kami sa Kobe Taishikan Restaurant. Nandito lang sa city center. Ang specialty nila is mga beers, fried chicken. Kung ano yung itsura ng nasa menu, yung mga pictures ng pagkain, ganun-ganun din yung dadating sa lamesa nyo. Tikman ko yung steak. Very good. And very affordable. Parang sa pera natin, dear, 700 pesos. Dito daw, famous sila for their fried chicken. Nabasa namin sa review. Dear, sarap ng fried chicken. But anyway, we're going to enjoy our dinner. A must visit pag nandito ka sa Kobe kasi masarap and reasonably priced yung mga pagkain. Ayan, we will enjoy. Hello, good morning. Kaka-breakfast lang natin. Sorry na nahuli kasi medyo gutom si Miss Dayan. So naggalaw na agad namin yung pagkain sa table. Anyway, I'm going to show you. Maganda po ang breakfast selection nila dito sa The Orient Hotel. Hindi po ito yung breakfast room nila ha. Ang kanilang breakfast room nandoon sa 17th floor, which is under construction. So, nandito kami sa parang, siguro ballroom nila to. But it's still nice. Nagulat lang kami kasi walang espresso machine ngayon. Last time kasi meron. But nonetheless, the breakfast selection is beautiful. Ayan, I'll show you. Very premium. They have Western selection, mga viennoiserie. Meron din po silang mga traditional Japanese, and they even have dim sum and great selection of teas, iba't ibang juices. And itong nasa table namin is yung a la carte. You can order one per person. This one is crab eggs benedict. Egg benedict lang pala kasi isang piraso lang po yan. So, tulog pa si Nanay Rose at si Rosette. Kami naman maglalakad-lakad na po kami dito sa baba. Okay? Halika na. I'm doing my morning walk. Nandito tayo sa Kobe Port. And itong nasa likod ko, this is the Earthquake Memorial. Noong 1995 po, tumama ang Great Hanshin Earthquake dito sa Kobe. Isa po iyon sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan. Itong nasa likod ko, itong kinakatayuan po natin ngayon, halos wasak po ito. But in just 2 years, nakarecover po sila. And ngayon, isa na ito sa pinakamagandang ports in Japan. Ito pala ipapakita ko sa inyo, ito yung parang iniwanan nilang portion noong nasalanta ng lindol noong 1995 as a reminder nung kanilang transformation and recovery.
For hundreds of years, hindi kumakain ng karne ang mga Hapon. Mostly gulay and seafood ang kanilang diet. Until the late 19th century, noong dumating ang mga Europeans dito sa Port of Kobe, naghanap po ang mga Europeans ng steak. So yung baka na ginagamit ng mga Hapon for farming, kinatay po para gawing steak. And yung mga susunod na Europeans na dumating dito sa port, naghahanap sila ng beef. And sinasabi nila, Kobe beef. At doon daw po nagsimula itong famous, world famous na Kobe beef. So for today's lunch, dito, meron itong Kobe Kikusui restaurant. Susubukan natin, kakain tayo ng world famous. Tinatawag nilang isa sa pinakamasarap, one of the highest, best quality beef in the world, Kobe beef. Halika, magla-lunch tayo. Nagpa-reserve po ako. 1:30 pa, maaga kami. Tignan natin kung papapasukin tayo. Ito po yan, mga Kobe beef. And by the way, pagka sinabi pong Wagyu, Wagyu means Japanese beef. So ang Kobe beef is a type of Wagyu, premium type of Wagyu. Tignan nyo naman po ang marbling. Tignan nyo ang marbling niya, oh. Almost perfect. Pag mas malaman, dear, mapapansin mo, parang mas mura. Kasi ito, tingnan mo to, pag mas madami yung taba, mas mahal. Ang Kobe beef po, meron pang kumbaga mga inspectors, may panelists pa na mag-check ng quality niya, and may certificate po ha, para makapagtinda ka ng Kobe beef sa butchery shop mo or makapag-serve ka sa iyong restaurant, you need to be certified. And umaabot po ng almost $20,000 ang isang buong baka, yung pagka nakatay na. Depende sa kalidad ng Kobe beef. Itong baba is parang butcher shop. So yung set na in-order namin ni Miss Rosette is the tenderloin set. It's around 30,000 yen. So sa pera natin, mga 10 to 11,000 pesos. May kasamang appetizer. So ito daw po is Kobe beef tenderloin and may pasalad. Yung kay Miss Dayan naman, parang lunch set yung kinuha mo, di ba? Mas affordable, around 3,500 pesos sa pera natin. So iba't iba yung in-order namin, so we can try. Okay, so magsasalad muna kami. So yung piniprito ni chef, that's the garlic. Tutustahin yan. Normally that's what they garnish dun sa ibabaw ng steak.
So ito yung order ni Miss Dayan, yung rib roast. And the best way to cook Kobe beef is through teppanyaki. Kasi sinisir lang yung sides and then salt and pepper lang ang ilalagay mo. So talagang lalabas yung natural flavor ng Kobe beef. Oh dear, no? Oh my God. Ang sarap. Alam mo yung, nandun pa rin yung fiber no? Yung alam mong baka yung kinakain mo. Steak, but it's so tender and natutunaw talaga sa bibig. Ito naman yung tenderloin. Ito yung pinakamahal sa menu. Dear, no? Tenderloin, juicy, and yung lasa niya, ito na yung pinaka-clean tasting na meat. Sarap. Ang lambot. Parang tender yun siya, pero parang rib eye na siya. Dahil sa margarine niya. It's so good. It's the best. Mga dear, ang sarap ng fried rice. Hindi na ako nagkakanin lately, ha? Pero ito, yung pwede mong buwagin yung no rice. Ano mo? Sarap. Actually, sulit na sulit. Partneran natin ang Kobe beef, yung fried rice. Tapos na ang ating delicious Kobe beef lunch. So sulit ba? Para sa akin ha, sulit na sulit. So ang total bill natin is around 80,000 yen. So sa pera natin, kinonvert ko mga 30,000 pesos, mga 7,500 per person. And sulit yon kasi po, pagka kumain ka ng Kobe beef outside Kobe, ay nako, napakamahal. So it's a must experience kapag ka nandito ka. Although ako, kasi po may pina-reserve pa akong isang Kobe beef restaurant for tomorrow. Sabi nila Miss Dayan, break na muna. Kasi di ba parang pagka everyday ka naman kakain ng steak, masyadong mabigat. Pero it's really a must try. So kapag ka nandito kayo sa Kobe or in Japan and you have the time, you have the chance, subukan po ninyo. Ito nga, dear sana naman matuloy na yung pangarap kong mag-a-apartment dito tapos magluluto. Kasi kapag ka bibili ka talaga ng karne lang, lulutuin mo sa bahay or sa apartment, talagang mas makakatipid ka. So ayan po, so maglalakad-lakad kami para ma-burn ang aming kinain dahil busog na busog po kami. Kaya masasabi ko talagang sulit naman kasi busog ka talaga and it's really an experience, an educational experience na mako-compare mo bakit ba iba ang lasa ng baka dito kumpara dito sa kabilang lugar. 'Di ba?
Hello! We are in Chinatown, Kobe, Chinatown. And etong Xiaolongbao store na to, kaninang umaga, naglakad kasi ko dito, dear. Sobrang haba ng pila. As in, siguro mga 50 na tao yung nakapila and puro mga bata. Mga younger generation. So ngayong gabi, walang pila. Tikman natin. Ito daw yung jade dumpling. Alam mo yung kinain natin sa Hong Kong, yung unang umaga, parang ganun. Hindi siya parang dumpling eh. Parang nga siyang toasted siopaw na manipis yung dough. Masarap siya kasi yung dough niya, 'di ba yung typical na xiaolongbao, yung parang malambot yung dough, ito malutong. Ay! Hindi, kasi nga malutong, magugulat kapag kinagat mo. Magbaburst yung... Masarap, di ba? And very affordable. So, hindi ko maintindihan yung pangalan nitong restaurant. It's in Chinatown. Ipapakita ko na lang yung facade nung tindahan. 150. So, parang 50 pesos ang isang piraso. And di ba yung Xiaolongbao, si Miss Dayan, kung nakita nyo dun sa Chinese restaurant vlog, yung nakakapalan siya sa dough. Dito, kahit yung dough niya is medyo makapal, masarap, di ba? Para kang kumakain ng empanada, di ba? Okay, we'll enjoy! Hello, good morning! Nandito tayo sa Motomachi Walking Street. So, di ba dito sa Japan, uso yung ganito, yung parang mga streets na may mga shopping. Siyempre, ang Kobe po, madami na ding turistang pumupunta dito. So, you will see international brands. But at the same time, dito sa street na to, marami pong, alam mo yung mga local small stores, Japanese stores. Ito may tindang gulay. I would always look for strawberries. Ito, may strawberries. Ang pupuntahan natin ngayon, gusto ko pa mag-coffee para mas kabahan kami ni Miss Dayan. So, dito daw po sa street na to, nandito yung first coffee shop in Japan, Hokodo Coffee. So, eto po yung Hokodo Uji Shop or Hokodo Tea Shop. Nagsimula sila na ang binebenta lang nila ay mga tsaa until dumating yung mga coffee beans sa Japan. Isa po sila sa mga naunang mag-roast at maggiling at magtinda ng kape dito sa Japan. So, ito yung mga tsaa nila. So, the usual na mga selection ng tea. Pero ang pinunta natin dito is yung coffee shop dito sa kabila. Yung kape nila, I want to show you. Tignan nyo po, oh, parang, di ba yung parang pag tinignan mo mukhang weak. Pero actually malasa siya because
ang mga Hapon po, sanay sila na ang coffee nila ay dark roast. Bakit? Kasi nung dumating ang coffee beans dito sa Japan, they had to roast it ng dark para mas mabilis durugin dito sa stone mill. Kasi wala pa po dating mechanical na panggiling. So yung stone mill na yan ang ginagamit nila. Pag kasi the lighter the roast, medyo mas may resistance yung beans. The darker naman, mas mabilis po madurog. So nasanay na sila na dark ang kanilang roast hanggang ngayon. Oo, parang tostado. Yung mga light roast, normally yan yung tinatawag natin na mga, yung parang mga contemporary na mga coffee shops. Light ang roast ng kape. Ako personally, mas gusto ko po yung dark roast. So we ordered the set. Ito siya, may toast. Ito may red bean and may butter. And may vanilla ice cream. Oh wow. Very flaky yung and buttery. Hindi overpowering yung, hindi siya ganun katamis. Talagang perfect for breakfast. Tikman natin with vanilla ice cream. Dear, masarap. Very light lang siya. Akala mo, ang dami ng red bean, may vanilla ice cream, may butter. Sa una, akala mo nakakaumay, pero hindi. Especially with their coffee. And this set is only 1,060 yen. Share na po kami dito ni Miss Diana. So, must visit Hokodo Coffee, the first coffee shop here in Japan. It's really a good experience. Pwede ka din mag-take out ng mga beans. May tinda din po sila. And alam mo, ang gusto ko dito sa Kobe, katulad nito, no, madami pong mga articles and vlogs na akong nabasa at napanood that featured this coffee shop. Pero hindi po mahaba ang pila. Diba? Very relaxed dito sa Kobe. That's one of the reasons kung bakit pinili po namin pumunta dito para relax lang, yung chill ka lang. So good. Miss Dayan, tikman mo. Is it good? Sarap yung tinapay. Parang brioche. Alam mo yung brioche? Brioche. We'll enjoy our breakfast part 2. Hi! We're going to the herb gardens. Magki-cable car tayo pero hindi lang naman herbs ang nakikita doon. Gardens. Kasi diba as mentioned, this trip is all about relaxation, lakad-lakad lang. So, ayan, magre-relax tayo dito sa herb gardens. And hopefully, blooming na yung mga bulaklak because winter is almost over. We'll show you the journey. Maganda ang view paakyat doon. Kaya nakaka-relax po dito sa Kobe. Yung city po is surrounded by mountains. Ayan o, kita mo, napapalibutan ka ng bundok dito sa side na to and dun sa kabilang side naman, dagat. What a relaxing ride! Kasi nung last time na nagpunta po kami dito, that was during the summer.
So mainit. Ngayon, masarap maglakad-lakad dito. Wow, dito pa lang sasalubungin ka na ng flowers. Tignan mo yung architecture. Para kang nasa Europe. Ang Kobe po, may European Western vibe. Kasi nga, since it's a port city, maraming Westerners na dumating dito dati. And doon sa may port, yung mga buildings na nandun, including yung hotel, doon sa may hotel area natin, dati po yon mga embassies and mga offices ng mga shipping companies. Ngayon, mga shopping district na. Halika mag-lunch na tayo. Doon tayo sa Herb Restaurant. Wow! Oh my gosh. So, dito daw po kasi, yung kanilang lunch menu, kailangan set. Alam nyo kung magkano yung set menu? Nasa 3,000 yen. So, in peso, 1,000 pesos. May appetizer po. And itong appetizer na to, pang 2 tao lang daw ho ito. Oo, sulit na sulit. Ano? Tignan nyo, oh. And look how fresh, dear. May shrimp. Meron silang yung cold soup. Ano nga tawag dito sa cold soup? Vichyssoise. May strawberries. May mga flowers. Yung tipo, fresh. Ang galing ng tea. Ang galing nito. May tinda kaya silang ganito. Sarap. Para ka nag-a-afternoon tea. Ang sarap nito. Parang savory custard. This is tomato, na parang may tuna. Parang chickpea. Okay lang to. Diba? Ang fresh, nakaka-fresh. Edible daw lahat yan. Ah, lahat edible. Pati yung bulaklak. Look, yung pasta, oh, mukhang masarap. Napaka-fresh ng mga herbs. Dahil nasa Kobe Herb Garden tayo. Okay? We'll enjoy our lunch. Wow, may ice cream yung tiramisu. Masarap pa. Let's try it with the ice cream. Kainin mo with the ice cream. Masarap. And then ito yung crepe, milfoy, 1,000 layers na crepe. Masarap din to. Very straightforward. Lasang-lasa mo yung strawberries, the freshness of the cream, pero mas type ko to. Orderin mo pareho, di ba? We'll enjoy. And then mag-iikot-ikot na po kami dito sa Herb Garden. So dito, may mga labels. Katulad nito, cooking fish dishes. Thyme. Ayun ang thyme. May fennel. Ah, dear, ito pala itsura ng artichoke. Tarragon. Ang ganda dito. Parang sa Fukuoka, di ba yung sa Fukuoka Botanical Garden? Ganito rin. Doon naman is Rosemary Collection. Ay, dear, iba't ibang klase pala rosemary. Tignan mo.
Here are the edible flowers. So dito sa section na to, puro pang luto. So kung wala ka maiulam dito, pumunta ka dito. Charot lang. Kale. Dear, ano yan? Parang ano? Radish, no? Dear, radish din ito. Tignan nyo po, oh. Tapos ito, red cabbage. Mizuna. Ano yan? Parang lettuce, pang salad. Parang ano to, cauliflower. Nabasa mo na eh. Nakasulat cauliflower. Asan? Ayun. Ano yan eh, Japanese eh. Paano ko mababasa yun? Ang galing mo. Kung sa field trip, ikaw na yung ano. Ito oh, maganda ito oh. That's black cabbage. Ayan, Bongabilla. Parang sa bahay lang natin ha. Yung mga makikita doon. Yung mga tropical plants. Ayun, ilang-ilang. Nasa ng ilan? Ayun. may puno pa yan. Tingnan mo. Ayan mga pako, oh. Mga pako, ayan. Ayan, ano, Bongabilla, di ba? We're going to the zoo! Maganda daw po ang zoo dito sa Kobe. And if you're a regular viewer of our channel, alam nyo na by now na mahilig kaming pumunta sa mga zoo, sa mga nature places. Halika po. 600 yen per person, so around 200 pesos. Oh, it's flamingos. Dalawang klase yung flamingo. American flamingo, European flamingo. Koala House. Ang ganda nitong zoo na to, no? Parang wala ka sa zoo. Yung architecture niya, yung concept. Red Panda, Sichuan Red Panda. Dito tayo sa Giant Panda, kung nandito yung panda. Dear, walang panda. Standy lang. Mga standy. Wala, standy, Panda Express. And maganda po dito ha, parang may theme park. Ayan o, amusement park.
So, this is a maze. Pero puro salamin. Ay! Nakakaligaw. Maliligaw ka. Nakakatakot talaga. Ayun ka, oh. Oh, ayan. Ayan. Oh, di ba? Eh, siya, nagsuklay lang siya, oh. Tignan mo. Ay, nakakatakot! Ano ba to? Ano ba to? Akala ko yung horror train. Ano yun? Horror booth. Ha! Katakot pala. Nakakatakot. Ayan, may araw eh. Oh. Ito na pala yung panda. Oh, dear. Tapos na po. Finished na. Kayo nakapunta doon sa dulo. Gusto mo bumalik ka? O, babalik ka tapos oorasan ka. Gusto mo? Ayan, so yan ang aming zoo and amusement park experience. Diba dear, imagine magkano lang ang entrance? Ba parang sa pera natin 200 pesos. Magkano ang entrance fee dyan sa Mirror? 1,000 tayo. 1,000 pesos. 1,000 yen. Parang walang 100 pesos ang isang tao. Dear, masaya naman na. O, di ba tuwang-tuwa ka? Well, ayan. So, pagka nandito ka sa Kobe and gusto mo lang maglakad-lakad, gusto mong ma-relax, after the herb garden, pwede kang pumunta dito sa Kobe Zoo. So, babalik na kami sa hotel. Siguro we'll do some mini shopping. Tapos magdi-dinner. Hindi, si Teresa nagpapabili. May pinapabili si Teresa. Anong pinapabili niya? Tennis racket. Tennis racket. Gusto niya sa Japan pa talaga dito. Talbog. Mura kasi dito, 'di ba? Tsaka maganda yung mas maraming options. Ano yun yung tennis racket na ipang-display niya? There, there's an elephant. Ayun. Halika, silipin. Ipapakita ko yung elephant sa inyo. Tapos, see you later. Okay? We are back at our ultimate favorite curry restaurant in the whole wide world, Coco. Kumakain na si Miss Diane. Yung order ko wala pa kasi marami kong mga add-ons. Alam niyo po, bakit namin favorite dito? Very consistent. Kahit saang city kami sa Japan pumunta, ito na ang order ko. Diba, kahit saang city ka pumunta, consistent yung quality. Talagang super comfort food. Maski yung fries nila, pag dumating sa'yo, bagong luto talaga. So for a superb Coco experience, ganitong ginagawa ko. I always order tartar sauce on the side and yung spicy chili garlic. And then ito yung kanilang thick sauce. Hihingin mo lang ito, minsan nandun din sa counter. I-drizzle mo lang na ganyan yan. This will enhance the flavor ng curry. Ayan lang po. No, Ano pa, yung lassi. Ako kasi hindi ako mahilig. kasi syempre kapag very spicy yun, anong lasa? Curry. Ito yung perfect na pangbawas. Sila gustong-gusto nilang may lassi. In some branches, meron silang naan. Mo order din kami niyan. Perfect yan with your curry. The best.
For our dessert, nandito tayo sa Nishimura's Coffee Shop. Dito po yan sa alley, yun sa shopping alley. Kasi nung pagdaan namin, biglang naalala natin, di ba, na dati nag-dessert na tayo dito. So parang in-order natin yung mga strawberry parfait. Pero ngayon, in-order natin is we have pudding, chocolate cake, cheesecake, and fruit cake. Ito, assorted fruit cake. Kailangan po kasi 1 per person. Kaya 4 yan dessert na in-order namin. Okay, we'll enjoy. Really enjoyed our dessert dito sa Nishimura's Coffee. Bakit? Kasi hindi masyadong matamis yung kanilang mga cakes and pastries. Ang pinaka nagustuhan namin, yung kanilang Japanese cheesecake. Remember, for a time, nauso yung Japanese cheesecake na yan. Kung natatandaan nyo nga, dito sa Japan, isa sa pinakasikat na Japanese cheesecake bakery ay yung Pablo's. Pero bigla siyang nawala. Sayang nga yun, favorite namin doon. Pero dito, yung mga small coffee shops, small cafes and bakeries, they still serve the traditional Japanese cheesecake. And napakasarap. Kasi syempre, yung kanilang base dito, the cream cheese, the cream, yung dairy products nila, as mentioned sa ating Forano and Sapporo vlog, talagang high quality. Kaya yung mga sub-products, ano din talaga, natutunaw sa bibig and very smooth tasting. So, subukan nyo yung cheesecake dito. Yung iba naman, yung pudding, yung cream cake, yung chocolate cake, okay din naman. Hindi mo naman masasabing sobrang sarap. Pero, ano na, okay, nakaka-happy. So, yan. Good night and we'll see you tomorrow. We are at Tonkatsu Tadumura. Dito po ito sa 9th floor ng Daimaru sa Kobe City Center. So magto-tonkatsu lunch kami kasi po nakita ko meron silang oysters. And itong oysters na daw po ito nanggaling sa Seto Inland. So yung oysters daw po doon are very large and plump. So perfect na gawing katsu. Kasi di ba pag yung mga payat na oysters, ang pinrito mo, normally, nagsishrink. So parang puro breading na lang. Okay, silipin natin yung oysters. Kung talagang sinausaw ko na. Very talaga, malaki and plump and very juicy. O, tingnan mo. Ang sikreto kasi talaga dyan, well, hindi na naman sikreto yan sa mga Hapon. Kaya mapapansin nyo, golden brown, yung mantika, kailangan mainit na mainit so that hindi ma-overcook yung oysters. Kasi pag na-overcook mo yan, tuyot na yung loob. Ito is very, very moist. Anyway, we will enjoy our tonkatsu lunch. Nandito ako sa basement ng Daimaru, doon sa puro mga pagkain and mga desserts. Iniwanan po ako ni Miss Dayan because today is shopping day and naghiwa-hiwalay kami. What I'm going to do, pupuntahan ko po yung mga stores dito na may mga pila and bibili ako, susubukan natin yung binili natin doon pagbalik natin sa hotel mamaya. Every time kasing babalik kami dito sa Japan, napapansin ko, iba-iba yung pinipilahan ng mga locals. So parang palaging merong bago na products. Depende siguro sa season din. So ngayon, puro strawberry kasi pa-spring na po. Halika po.
Nandito ako sa Pierre Herme. Tinawag ako ng macarons and yung attendant po nila marunong talaga magtawag dahil may pa-free taste. So napabili po ako ng isang box. Pwede naman pong iuwi yan kasi ang macarons po medyo matibay, matagal ang kanyang shelf life. So ang binili ko is yung assorted na 18 pieces na macarons. It's 8,000 yen. Sa pera natin nasa around less than 3,000 pesos. Pwede na kasi Pierre Herme naman po ito. Subok na ng masarap. Remember yung sa Paris vlog natin? Ito po yung sinabi kong one of the best French macarons. Mga dear, babalik na po muna ako sa hotel kasi hindi na po ako magkandadala. Papakita ko po sa inyo ang bit-bit ko. Today is shopping day and dinadala ko palagi itong malaki kong maleta para wala masyadong bit-bit. Pero syempre ito mga cakes, hindi natin pwedeng isilid sa maleta ito, ano. So malapit lang naman po yung hotel, mga 2 minutong lakad lang. So doon po natin tikman ang ating mga pastries. Ayan, lakad po tayo pabalik sa hotel. And since malamig yung weather, hindi ka matatakot na baka matunaw yung mga pastries. Malapit lang po and maganda naman ang nilalakaran natin dito ngayon. Ito na tayo sa hotel. My gosh, mahirap pala na ikaw ang nagka-camera. May dala kang mga maleta. And tignan niyo po yung maleta ko, ipapakita ko po sa inyo. Ngayon ko lang po napansin, mukhang bibigay na. Marami na naman pong pakinabang yung maletang yan. Nakarating na yan ng kung saan-saan. So, maybe it's time for it to retire. So, ito paakyat na po tayo. Now it's time to try ang ating mga biniling desserts. So humiram po ako ng plato dito sa hotel. So ito muna, kasi pinipilahan to kanina this one. Buti nung bumalik po ako, medyo umikli na po ang kapilahan. Naka-frame na po ba ako? Mahirap po pala mag-shoot pagka mag-isa ka. Tikman natin. So this one, it's like a chiffon cake na yung gitna po niya ay may cream and then may strawberry. First time kong nakita ito doon. Very light yung cake. Alam mo yung parang ginawa siyang chiffon cupcake na mas madami po ang egg whites and yung kanyang pampaalsa. So, nung binake, pumutok yung gitna. And then, nilagyan nila ng whipped cream and fresh strawberry. That's it. Walang artificial flavoring, walang artificial na pangkulay. You can taste the goodness of really good chiffon cake, perfectly made chiffon cake, whipped cream. Ganun lang po kasimple. And consume within the day. This one naman, yung rum cake, pwede daw pong 1 week. So, 2 ang binili ko nito, iuwi ko po yung isa. I love it. Amoy na amoy ko yung rum. You can see the cake, ano? The cake is perfectly soaked with rum. Ako personally, gusto ko yung lasang-lasa yung rum. And yung nasa gitna,
that is like buttercream. And lasa mo din na gumamit sila ng good quality rum. Yan po ay binili ko sa Mama's Selection Motomachi Cake Kobe, dun sa gitna ng Daimaru. Anyway, pinakita ko naman po yung video. And then this one, this is from Königskrone. Parang cream puff, pero may custard siya, pero as you can see, yung pastry niya is puff pastry. Dapat kasi sa Königskrone po kami titira na hotel. Meron dito sa Kobe. Parang it's a, correct me if I'm wrong, it's a German pastry shop chain na meron dito sa Kobe and sa Tokyo and Osaka po ata. So yung hotel, ang concept niya is may mga cakes, may mga pastries, eat all you can po ata yun. Pero last minute, we changed our booking kasi nga mas sanay na po kami dito sa Orient. Tikman natin. Oh my God. This is so good. Narinig niyo po yung lutong. Very flaky yung pastry. There's pastry cream inside and fresh strawberry sa ibabaw. Ito po, consume within the day also because magiging soggy yung puff pastry. This is so good. It's best na bumili ka lang, i-dessert mo, hindi po pwedeng pampasalubong. Katulad lang po nitong strawberry chiffon kasi kinabukasan or kahit mamayang kinagabihan, sagi na po siya. And then this one, hindi ko po malaman kung how do I pronounce the name of the pastry shop. Ipapost na lang po ulit natin. Ito daw po is lemon tart. Parang lemon custard tart. This is parang lemon cheesecake. Masarap din. Although, the usual Japanese cheesecake na may crust na nabibili natin, very natural din po ang lasa. And ito is strawberry tart. The strawberry tart, hindi ko naman masasabing may kakaiba sa kanya, but what made these two tarts very special, natural talaga yung lasa niya. It's just the crust, the cheesecake batter, lemon, and then parang may gelatin sa ibabaw. Even the gelatin, you just feel the texture. Walang lasang artificial. And then dito sa strawberry tart, you really taste the sweetness of the Japanese strawberries na may konting asim. So nandun yung balance. Japanese pastries po is really all about using natural ingredients, whatever is available, seasonality. Katulad ngayon, binanggit po natin kanina, strawberry season. So halos karamihan ng nakikita nating pastries dyan ay may mga strawberries. Etong macarons, hindi ko na po kakainin. Hindi ko na po gagalawin. Tatakpan ko na po ulit siya. Iuuwi na lang po natin ito. Kasi kanina nga po may pa-free taste. Mango and passion fruit. So, eto na lang free taste. So good. Last, tikman natin yung pudding ng Königskrone kasi ang daming bumibili nito. It's good. Although personally, hindi ko naman po masasabing ibang-iba siya doon sa nabibili natin sa 7-Eleven, sa Family Mart. Dahil masarap din naman po iyon. The one we had in Furano, doon sa patisserie, nalimutan ko yung pangalan. Yun ang masasabi kong pinaka-type ko, texture and flavor-wise. But nonetheless, this is very good. Sulit po kasi very affordable naman itong mga pastries na to. And again, I would recommend na bumili ka doon sa ilalim ng Daimaru, Parco, Mitsukoshi, kung anong big department store ang meron ka. And then tikman mo
pagbalik mo sa hotel, kagaya po ng ginawa ko ngayon. So ayan, thank you for joining me sa afternoon tea dahil absent po ang mga kasama ko. And kung pwede ko pong sabihin ito, bilib na bilib ako sa mga vloggers na sila lang po ang nagsushoot dahil ang hirap po talaga. So ayan, thank you for joining me sa aking solo afternoon tea party dito sa hotel room. We are at the Sanomia Station area. So, ito yung pinaka-center from our hotel. Dun sa area natin, mga 10 minutes walk, nandito ka na. So, ang mga shops po dito sa Kobe, karamihan, 8 a.m., 9 a.m., p.m. po pala, nalito na ako. 8 p.m., 9 p.m. sarado na. Pero dito, medyo mas buhay tong area na ito. So dito ka maglalakad-lakad sa gabi. And itong pupuntahan natin kung saan nagpa-reserve ng dinner si Miss Dayan, nandito yon sa may Ikuta Road. Dito rin po yung location noong ating Kobe beef dinner. Ayan, so uulitin ko po, relax po ang Kobe City. Mahirap siyang ikumpara sa Osaka, sa Tokyo, kasi yun po talaga ay buhay na buhay po doon. Pero tong area na to, parang nasa Namba ka din in Osaka. Parang nasa Shinjuku ka, but 60% more relaxed. So, ang pangalan po nitong restaurant na to is Yakiniku Izakaya Shinsengumi. Mali pala, ulit. Yakiniku Izakaya Shinsengumi. O, yun po ang tama ha. Yun ang nakalagay sa TripAdvisor. So, pagka hinanap ninyo, yun ang i-type ninyo. And ipipicturean ko po, i-video ko yung facade mamaya. So, hindi ito Kobe beef, but you will see, this is Wagyu. Ang ganda din ng quality. And ang mga presyo po dito, nako, parang itong isang order sa pera natin, nasa 400 pesos. 400 to 500 pesos. May eat all you can sila, but we chose yung ganito na lang na a la carte. Puro locals ang kumakain. Mag-ready ka ng Google Translate kasi yung mga servers po nila hindi masyadong nakakaintindi ng English. So, salt lang ang nilagay ko dito. Ang lambot. And very clean tasting din. Teka, titikman ko naman with the sauce. Yung sauce kasi sila na po ang nagtitimpla nito. May paminta. Ay, dear. Ito, cubes na. Dear, ang ganda ng karne. Ang ganda ng karne. O, tignan mo. Dear. And ano ha, baka sabihin ninyo exaggeration. Mura. Kasi parang ang isang order nito nasa 1,600 yen, ganun. 500 pesos. Seafood set for Nanay Rose. Nanay Rose, here's your seafood set. Tsaka masarap ha, malambot, di ba?
Tsaka alam mo, reality is hindi ka naman pwedeng araw-araw mag-Kobe beef. Kasi mahal, Lia Jackson, mahal po. Ano naman ang Kobe beef is Wagyu. Japanese beef. But not all Wagyu is Kobe beef. May kasabihan silang ganun. Magandang ma-experience lahat. Pero syempre, di ba, maganda din yung practical ka. Ito, pasok sa budget. Kahit araw-arawin mo. Ayan na po. So, uubusin namin ito. And dito na po nagwawakas ang ating Kobe food trip vlog. Biglaan lang po itong trip to Kobe kasi gusto naming magmuni-muni, mag-relax-relax dito sa Japan at mag-food trip. And successful naman. Kasi tignan nyo, from Kobe beef, di ba yung day one mo, may budget ka Kobe beef. Yung pauwi ka na, ito ka na yung... Oo, and maganda tong beef na to. Very good discovery. Sabi mo, isa kaya. Yung izakaya cultures, akala nyo libre yan, may bayad yan. Very minimal fee per person kasi yan yung parang pulutan. Automatic na po yan. Pag dumating ka sa izakaya, hindi mo kailangan orderin yan, isa-serve nila sa'yo automatic and they charge you. Katulad nito, 300 yan per person. So, just around 100 pesos. Ayan na po. Bye! Thank you for watching. Magbabay ka na.